yung mga kabataan ngayon ay laging nababalita na i-involve sa droga. Oh, grabe. Kahapon, napabalita sa ABS-CBN, 2 estudyante minor de edad ay nahulihan ng pinaghihinalaang marijuana. Nung nakaraan naman, bata rin, ay nahulihan ng nagkakahalaga ng 3.5 milyon na halaga ng shabu. Sa Davao City yan. So sunod-sunod na may nahuhuli na mga may kinalaman sa droga. Okay. Ang tanong, akala ko ba ang Davao City ay ligtas sa ganyang mga gawain at usapin? Gusto niyo ako sumagot? Sige. Sagutin mo. Sagutin natin. Number 1, ang sabi nila, ang Davao ang most safest place in the Philippines. Pero kung titignan mo, bakit mahuhulihan ng isang batang ganyan? Bakit mahuhulihan ng ganito? Imagine mo, hindi biro ang mahulihan ka ng ganon. At nagtataka ko, bakit bata? Alam mo, sasabihin na naman nila dyan. Kasi wala si Digong, walang takot ang mga taga Davao. Hindi, sabihin na naman ng mga yan, wala si Duterte, wala na naman takot, kaya mga naglalabasan na naman. Ang huling bagsak niyan, hindi, Marcos kasi ang administrasyon eh. Yun ang sinasabi nila, di ba? Kaya ang mga adik at magnanakaw, nagliliparan na yan. Pero tandaan nyo mga kababayan ko, ang trabaho ng isang alkalde o namumuno sa city, ang number 1, safety ng taong bayan. Number 1 yan, hinahanap natin yan. At higit sa lahat, ito ay nasa programa dapat ng isang lungsod. Tama. Na namumuno ka. Tama. Imaginin mo, bakit merong kabataan na nahuhulihan ng mga ipinagbabawal na gamot? Matindi. Diba? Sa makatuwid, nagagamit ang mga murang isipan ng mga batang ito na magdala, mag-carry at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung walang, ibig sabihin to, mahina ang pamahalaan ng Davao. Sa makatuwid, uulitin ko, mahina ang pamumuno ng namumuno sa Davao. Bakit? Hindi niya kayang bigyan ng programa ang mga kabataan upang hindi malulon sa masamang bisyo. Kung kasi, paano hindi na ako yung empleyado mo nga lagpas 30, adik. Di ba? Yung kawani ng munisipyo nila. Munisipyo, adik. Yung mayor mo, adik eh. Yung mayor ng Davao, adik. Paano anong baka naman mukhang adik lang. Adik talaga. Paano mo naman nasabing adik? Nakita ko yung kutis ni Ellen Adarna. Nakita ko sila eh. Anong ginagawa nila? Nakaubad silang parehas. Hindi nakaubad. Hindi naman. Siya lang. Nakita ko, saka nakaubad siya. Tapos yung itsura niya parang batang Max Alvarado eh. Nakita ko eh. Yung langon-lango sa pinagbabawal na gamot. Tapos in-interview si Ellen Adarna. Sabi, lahat ng droga tinry namin. What's up? Pero nga, saan mo naman? Hindi. Yung kapatid niya, di ba, piniplex pa? Si Kitty. Chong Kitty. Piniplex niya. Don't panic, it's organic. It's organic. What's up? So Mike is Wake, sabi nga. Ako lang. Mayor Baste, I have an address ako sa'yo. Isa maghamong ka sa mga vlog mo, magsalita ka ng, ito ka, you parang yabang mo na, maghamong ka, suntukan, ganito. Hindi paangasan yan. Hindi paangasan ang labanan ngayon. Ang tinitingnan ng taong bayan ngayon kung ano ang magagawa mo sa lungsod ng mga taga-Davao. Bakit? May nakikinig pa ba kay Baste? Sa mga vlog niya, sabihin niya, alam nyo, walang masama ang Pogo. Sabi niya pang gano'n, walang masama ang Pogo. Income generated ng Pilipinas yan. Paano nga kasi, kung hindi yung pala ang Pogo, sila lahat ang kumakabig. Diba? Kung hindi ka ba naman si Raulo sabihin mo maganda ang Pogo ang dami sinirang buhay at pamilya niyan Tama. Diba? Tsaka yung sa sinasabi nilang walang utang yung Davao, may utang ang Davao, huwag yung lokohin. Pinirmahan pa yan ni Pangulong Bongbong Marcos through international assistance ng ano ba pangalan nito? Yung nasa Ortigas. Ano ba yung Asian Development Bank? Doon pinadaan yan. At tayo ang nagbabayad yan. Tax ng Pilipino ang binabayad yan. Pinirma ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Huwag mong papalabasin na ang national government ay pinipolitika kayo. Dahil sa tutuusin lang, Baste, alam mo sa sarili mo,
na tinutulungan kayo ng national government through international assistance. Para Para makapang adi kayo dyan. Hindi ako, partner, Boss Mike. Ako, alam nyo sa totoo lang, masayang-masaya po ako. Masayang-masaya po ako kasi ito palang ginagawa natin na pagsasalita dito sa Bengador ay umaabot po sa mga tahanan ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Ito yung nagiging impact na ang dami po nagme-message sa akin mga puro taga Mindanao na napapanood po tayo. Maraming salamat po kasi nagiging tulay po kami ng isang magandang impormasyon na kayo po mismo ang nakakadinig, kayo po mismo ang nakakapagpatunay kung tama nga ho ba ang sinasabi nila laban ho sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Paano? Sige. So dito na talaga ako naniniwala, Boss Mike at Paring Yolo, na ang Davao ay ang Mindanao ay hindi lahat sa mga Duterte. Kaya nga, di ba nung nakaraang November 30, puro mga taga Mindanao ang dumalo sa rally, nakapula sila pero ang sinisigaw, suporta kay Pangulong Bongbong Siyempre. Diba? So, ibig sabihin, hindi talaga solido yung Mindanao para sa mga Duterte. Unang-una, maaaring ligaw lang sa balita yung mga taga doon na hindi nila napapanood, yung katulad natin na nagpapaliwanag para ipakita at ipaliwanag kung ano talaga totoo sa ginagawa ng Pangulo. Kasi ang lagi nang binabalita ng kulto ni Duterte, puro yung masasama. Hindi nila nababalita yung katulad niyan, yung mga police and yung men's and uniform, meron ng aumento sa kanilang mga sweldo. Tsaka pati yung mga allowance na binigay. At yung may mga PWD nagkaroon ng casualty sa gera, di ba? Alam mo, Boss Mike, ngayon ko lang na-realize pinabasa ko yung mga comment tsaka yung mga message. Ang laking tulong pala nito. Oo, syempre. Bengador? Napakalaking tulong kasi interesado silang pakinggan yung saradong isip nila. Kumbaga na-enlighten natin sila. Nagpapasalamat din ako kasi pinagbubuksan nyo po kami sa bawat tahanan ninyo na pinanonood nyo po kami tapapakinggan. Ito para sa inyo, mga kababayan. Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa amansulok ng mundo na may Pilipino, ito'y para sa inyo. Sa kinabukasan nyo. Sabay-sabay. Tabingi, nangangalay, tabingi. Hoy, baste, mayor. Adik, tabingi. Tawa kayo ng tawa dyan, Mag-vlog tayo dito. Alam mo, sa pinapupulot yung mga ganyan. Pinapakinggan ko lang to si maramdamin Ano ko lang. Ito'y para sa inyo talaga. Mayor namin, tabingi ang mag-ibig, magkakaroon sa ka na, Parang sa Davao, tabingi ang mag-ibig, magbibigay sa inyo, at ligaya nyo, magsasalba sa mga nagugutom na tiga. Teka muna, maiba ako kasi, di ba, nung hindi nga napagbigay si Pangulong Duterte nila, tumahimik yung mga taga Davao. Kaya nga Walang mga nasabi, tameme. So, tingin ko, baka maging hudyat na yan para magising sila. Tama. At sana naman, hiling natin. Tsaka wala na, yung sa ICC, konti na lang. Yung sila doon, ang konti na lang talaga nang pumupunta, hindi katulad dati. Wala. Natuto na. Natuto na sila. Patiin ko lang pala, habol ko lang Pinabati ko yung mga kasama natin dyan sa Holosulu, yung mga nakasama natin nung panahon na bumisita si President Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa paninindigan ninyo. Thank you very much, sir. Salute po ako sa inyo. Ingat po kayo palagi para bantayan ang seguridad ng Holosulu. Nakita kita doon. Sumakay ka pa sa magandang aeroplano, yung pang military. C-130. Ano yun? Chopper? Chopper ba yun? C-130. Black Hawk. Ayun, sana yun. Yung lumipad ako nag-Black Hawk ako, pumunta ako ng Baguio. No? Wala mo, mahilig to sa chopper, helicopter, Black Hawk. Kaya umaangat ang ekonomiya kasi umaangat ang buhay ni Koy. Anim na kotse yan Minsan parang gusto ko na sumama rito. Didikit ako kay Boss Mike kasi sa China, sinusundo to ng chopper. Sinundo kami ito, chopper. Pagkaas na Huwag kang magalala, paparanas ko sa iyo. Oy! Mga Chinese. Chucha, Xi Jinping.
Pero, siyempre, ihingin natin sa mga taga-suporta natin yan. Nasuportahan nyo po yung channel ng Bingador. Para po hindi na ako mag-abono sa pagpapasyal sa kanila bilang pasasalamat natin. Siyempre, alam nyo mga kababayan, sa mga nakikita nating mga kasama na nagtatanggol sa gobyerno at sa kay Pangulong Bongbong Marcos, deserve nila yun na dapat binibigyan din natin sila ng holidays nila. Hindi po yung lagi na lang bira sila ng bila sa mga channel nila. Diba? So kailangan ibigyan natin ng bakasyon para mas lalong lumiwanag ang isipan. Kahit nga ho yung nandoon sa sulok dito, nag-aabang din, sasama din daw yung aming nag-ooperate dito. Yung isa ho sa technical dito. Tapos yung mga fifth floor pa, mamimeriendahin pa natin to. Hindi, bukas magdadala natin na regalo. Naku po! Hindi, sa Pasko naman kasi. Mga shoutout fifth floor. Fifth floor na lang, no? Hindi, wag fifth floor. Rooftop. Rooftop pala, rooftop. Pero, ulitin ka mga kababayan ko sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapag-panood ng Bingador channel, makikita nyo po dyan, type nyo lang po Bingador. Lalabas na po yung mukha namin tatlo. At syempre sa aming cover photo, kasama na po natin yung mga bago nating mga kasama, tulad ni Mima at ni Jake Magnus. Laging magkulang. At saka syempre, mukha ni Takero, mukha ni Chris Ulo. Kahit ito si Chris Ulo pasaway, minsan iniisip ko, DDS na nga to alam niyo ho, mga kababayan, sa kada subscribe niyo sa aming mga channel, mas napalalakas natin ang ating mensahe sa taong bayan upang maipalaganap ang totoong kaganapan at nabebengga natin yung mga dapat benggahin sa bayan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Suportahan ninyo ang Bengador ng bayan. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kay Boss Mike Cervera, kay Paring Nyolo, syempre kay Biyahe ni Koy TV. Huwag nyo rin kakalimutan. At sa lahat po ng aming mga kasama, suportahan natin ang malakas at pinakamalakas na pumapalag sa mga abusado at magnanakaw sa taong bayan. At syempre mga kababayan ko, hindi po masama na ipagkalat nyo kami. Po, yung pagkakalat nyo sa amin at pinagkalat nyo kami ay papasalamatan po namin yan. Kaya mula ngayong araw na to, umpisahan nyo na po na ipagkalat kami. Pagkalat nyo kami sa kumare nyo, kumpare nyo, sa mga kabit. Hindi naman. Sa mga misis nyo, mga partner nyo, kapamilya nyo, tita, lolo, nanay, tatay, sa mga amiga, sa lahat sa mga estudyante nyo kung kayo mga guro, sa mga profesor nyo kung kayo estudyante, at syempre sa mga nagsusumba na mga mami natin. Tama. Di ba? Salamat po sa inyo kasi kayo nagiging instrumento at inspirasyon namin. Kasi hindi namin makakapagpalinaw ng isipan, ng puso, sa mga totoong nangyayari sa ating bansa kung wala ang ating mga subscriber. Kaya sobrang thank you po sa inyo at mag-subscribe kayo sa Bengador, YT at FB and TikTok para po marami pa po tayong mapaliwanagan ng mga isipan at hindi po sila nagluluga. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagsuporta sa mainit na pakikipagbakbakan lalong-lalo na sa mga fake news peddler dito sa bansang Pilipinas. Walang kawala talaga sa Bengador. At lagi niyo pong tatandaan kung wala po, tama po sinabi ni Paring Nyolo, kayo po ang nagsisilbing inspirasyon namin para lumaban po. Wala pong Biyahe ni Koy. Kung wala po kayo, walang Boss Mike. Wala po kayo. Walang Paring Nyolo. Wala po kayo. Wala pong Bengador.